Bago sa saksi, isa pang opisyal ng DepEd ang humarap sa pagdinig ng Kamara at isiniwalat ang umano'y libo-libong pisong perang nakasilid sa mga envelope na natanggap niya noong 2023. Tinalakay rin po sa pagdinig ang 16 million pesos na ginastos umano ng Office of the Vice President para sa mga safe house sa loob ng 11 araw noong 2022. Saksi, si Ian Cruz. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government, humarap si Attorney Resty Ocias na natalagang Director 4 ng DepEd noong panahong kalihim nito si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ocias, nakatanggap umano siya ng 4 na envelope mula Abril hanggang Setyembre ng 2023. Panahong hindi pa siya chairman ng Bids and Awards Committee 6 ng DepEd. Umaabot daw ng tig 12,000 hanggang 15,000 pesos ang laman ng mga envelope na nakuha umano niya kay Noy Asek Sunshine Fajarda. I must be candid about this. I must say I did, but I didn't know because I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I didn't know I was summoned to the office of Asek Shine, and then I was given an envelope. And it was later on I found out that there was money in it, but it was not because I was a back member or whatever yet, because I was not at that time. Paglagpas ng Setyembre, wala na raw natanggap si Ocias, bagay na pinuna ng isang kongresista. Mukhang sumakto sa panahon na hindi na ginamit ng DepEd yung confidential fund for the last quarter nang pumuputok na issue ng confidential fund. Sa naunang pagdinig ng Kamara, isiniwalat ni dating Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado na nakatanggap umano siya noon ng 9 na envelope na may tig 50,000 pesos na laman noong 2023. Reaksyon dito noon ng Vice Presidente, disgruntled o may sama ng loob si Mercado. Nagsolicit daw si Mercado ng 16 million pesos sa isang kumpanya gamit ang pangalan ng Vice nang walang authorization, bagay na itinanggi ni Mercado. Sa pagdinig kanina, tinanong din si dating DepEd spokesman Attorney Michael Poa kung nakatanggap siya ng envelope. May nakuha nga raw siya pero paliwanag ni Poa dahil ito marahil sa mga paluwal niya na 3,000 to 4,000 pesos kapag nagkakaroon ng problema. Do you remember sometime December 2022 or early December, I did receive an envelope, just minimal amount. There were instances that I would receive, but not from Asek Shine. VP gave it to me herself. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni VP Sara, gayon din ng Asek Fajarda sa nabanggit na mga opisyal. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government kanina, tinalakay ang 16 million pesos na binayaran ng Office of the Vice President para sa paggamit ng 34 na safe houses sa loob ng 11 araw noong 2022. Ang kada safe house, binayaran mula 250,000 pesos, 500,000 pesos at may dalawang safe house na binayaran ng tig 1 milyong piso bilang renta para lamang sa 11 araw. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I ask you, how much would that be per day para sa isang safe house? Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea of that? Mr. Chair, we do not have information on the safe houses. Kinuha ng OVP ang pondo mula sa confidential funds nito, bahagi ng kontrobersyal na 125 million na pondo na ginastos ang tanggapan ni Vice President Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OVP sa Commission on Audit bilang patunay kung paano ginamit ang pondo. Kung titingnan ang mga acknowledgement receipts, ilan dito walang nakalagay na pangalan ng tumanggap ng bayad. Merong hindi mabasa ang pangalan, meron ding hindi pirmado. Ayon sa kinatawan ng COA na si Attorney Gloria Camora, wala na silang ibang detalye tungkol sa mga safe house na ito. Ang nakalagay lamang daw sa OVP Accomplishment Report, ang mga safe houses daw ay para sa ligtas na pagpapatupad
ng OVP initiatives and confidence building. Pinasumpinan na rin ng komite ang 6 na opisyal ng Office of the Vice President na hindi nakadalo sa pagdinig. Hihilingin din nila sa Bureau of Immigration na isama sila sa lookout bulletin. Hinihinga namin ng pahayag si VP Sara at ang Office of the Vice President tungkol dito. Sa position paper na isinumite ng OVP sa House panel, sinabi ng mga opisyal na hindi sila dumalo sa pagdinig dahil hindi na umano ito in aid of legislation. Ang mga data naman daw na itinatanong ay maaari nang maberipika sa pamagitan ng mga report ng COA. Sa panibagong pahayag ng OVP, sinabi nitong unnecessary o hindi kailangan ng mga pagdinig ng Committee on Good Government at hindi rin daw obligadong pumunta ang mga resource person. Nag-iingat din daw ang OVP sa pagtalakay sa mga isyong pending na sa Korte Suprema dahil sa sub judice rule at dahil posible anilang maka-impluwensya ang pagdinig sa pag-audit ng COA, dapat na rin daw itigil ang mga hearing. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi.